Kung may USB si Kativinag mga kababayan, ay mayroon ding USB. Etong si Tiongco. USB mga kababayan na naglalaman ng mga iskandalo ni Zaldico. Hindi po yung malalaswang iskandal mga kababayan ha, kundi mas malala pa. Dahil involved dito mga kababayan, ang kaban ng bayan. 13.8 billion shameless insertion of Zaldico. Andyan sa USB ni Tiongco. USB. Mayroong magagalit dito mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga techie. Dahil hindi daw yan USB flash drive. Pero yun na rin yun. Oh, naiintindihan naman natin, andyan daw sa loob ng flash drive mga kababayan na USB. At anong ginawa ng mga buhaya? Ha? Pinigilan nila mga kababayan ang pag-imbita kay Zaldico para ma-explain itong nilalaman ng USB. Successful sila mga kababayan dahil naharang nila ang pag-zomon kay Zaldico dyan sa Senado. Panoorin nyo po mga kababayan ang mga kabuayahan na naman nitong Kongreso mga kababayan. Na ito ang problema kasi ang parang katwiran nila kaya hindi pa pwede ipatawag si Congressman Zaldico is because congressman siya, hindi siya pa pwede maging resource person. So, paano na yan? Anong sabi nila mga kababayan na walang sasantuhin? Diyos ko. Tapos si, Zaldico mga kababayan po protektahan. Ang balita mga kababayan na inanunsyo na nila, andun daw sa Amerika mga kababayan dahil sa, health issues. Health check-up. Wow. Amerika talaga o nagtatago doon. Ha? Di ba matagal na yan mga kababayan bali-balita na wala na dito si Zaldico? Ang tagal naman ng health na yan mga kababayan na check-up. Out of courtesy at hindi siya, ibig sabihin, hindi siya pwedeng panumpain na siya magsasabi ng katotohanan. Voluntaryo ang kanyang... Sabi ni Abante, ay object! Grabe, object agad si Abante mga kababayan, no? Punta doon. Kaya sinabi ko na nga, nag-manifest ako, nasaan pupunta tong investigasyon na to, di ba? Napatunayan na talagang walang pupuntahan kasi tuwing iimbitahan na congressman, hindi naman siya pwedeng gawing resource person. Kaya nga mga kababayan, ang sabi, lokohan. Tapos takot din sila mga kababayan, ipatawag si Magalong. Kung dati-rati mga kababayan, kung mayroong magbabash dyan sa kanila, lalo lang mga vloggers, ipapatawag. Punta kayo dito. Ngayon, tinawag na moro-moro, lukuhan mga kababayan ni Magalong. Challenge si Tiongco mga kababayan. Why don't we summon Mr. Magalong? Ang sabi nila, hindi pa ngayon. So, ibig sabihin, protektado ang congressman sa investigasyon na to. Yun ang simple explanation nitong bagay na to. Lang to? Kabayo ito mga congressman mga kababayan. Sacred. Kuhan lang to para siguro ma-divert yung issue, maghanap ng ibang may kasalanan. Para yung napunta sa Davao City ang kasalanan. Pinakamalaking may kasalanan ay hindi na mapanagot, di ba? Kasi, second, ako na yung nagsabi, di ba? Hinamon nila nagsalita si Mayor Magalong, sabi niya, ganito, 20% sa community occupation. Ang daming congressman nagsabi na, sige, sabihin mo yan dito, imbitahan ka namin. Si Congressman Abante, sinabi pa, wag mo kami lahatin. Paano naman kami mahuhusay? Sabihin mo kung sino yan. Pag inimbita ka namin. Diba, kahapon, dinare ko na si Abante mga kababayan. Mga dahilan lang. Hindi, madami pa tayong kailangan talakayin. Andito pa nakalinya ang mga kontratista. Paulit-ulit na lang ang tanong nila mga kababayan. Imbitahan namin, hindi makapagbigay ng petsa. Hindi ba dapat kung sino yung sinasabi na tinuturo na pinakamalaki ang nakuha doon sa proyekto? Kasi dapat malaman na namin kaagad, di ba? Bakit ayaw nilang tawagin si Mayor Magalong? Di ba? So, kung kayo po ang tatanungin, si Magalong at si Zaldico, ayaw nila mga kababayan. Yun parang ang susi mga kababayan, parang sila may hawak na napakalaking impormasyon. Ayaw nila. Object. Sabi ni Abante, paano naman kaming mga mahuhusay? Sige, patawag mo. Wag muna. Sino bang taga-kumpas ng lahat ng ito, Congressman Tiangco? Hindi ko alam sa kanila. Tambalos-los. Ang kumukumpas dyan sa mga buhaya. Nagtatanong ka pa. Amo nyo. Dyan sa ABS-CBN at sa DZMM mga kababayan. Shareholder na ng ABS-CBN, DZMM, Teleradyo. Si Tambalos-los. Hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam. In the exercise of our duty. Kami, alam namin. Alam mo rin, takot ka lang sa
natatakot lang siguro ito mga kababayan. Pero ilubusin mo lang ang tapang mo. Name drop na ni Tambaloslos. Nilaglag din niya si Zaldico mga kababayan eh. Tambaloslos. Ang pinakamataas nun para sa akin, hindi lang yung nakasulat yung delikadesa Diba? Ibig sabihin, ang tinutukoy niya mga kababayan, walang delikadesa na imbestigahan nila ang kanilang sarili. Ang nangyayari ngayon mga kababayan, wina-whitewash nila si Zaldico na siyang may pinakamalaking kasalanan mga kababayan. Ibunton sa iba ang sisi. Sabihin na natin for the sake of argument, may katungkulan kaming magawa ng oversight. Pero kung mapapatunayan naman na hindi naman magagawa yan impartially, di ba dapat sabihin natin iba na lang? Tsaka kung sensitive lang kami doon sa hinaing ng tao, hindi ko alam kung hindi ba sila nag-iikot, nakikipag-usap sa ibang tao. Yun naman ang sentimento ng tao, di ba? Galit sa congressman. Talaga. Galit kami. Ang tawag na namin sa mga congressman, buwaya. Crocs. Tapos kami pa mag-imbestiga doon sa sarili namin. Hindi ba namin lalo ginagalit yung tao? Lalo na kami nagalit. Hindi tayo sang-ayon mga kababayan na natulad tayo sa Indonesia ngayon na grabing riot. Pero, hindi rin natin masisisi mga kababayan kung ganyan ang magiging reaksyon ng mga tao. Nakita nyo, ang kanina mga kababayan, yung bahay ni Diskaya, nilusob ng mga akbayan. Sige, kung talagang makabayan kayong mga akbayan akbayan, puntahan nyo rin ang bahay ni Zaldico, ni Tambaloslos, lusubin nyo, bibilib kami sa inyo. Nauna, pati kay Marcos mga kababayang bahay. Go! Otherwise, alam na this. Papansin na naman itong mga akbayad mga kababayan. At ang unang linabas nitong Bitiangco nga is nasaan yung proceedings ng small committee ng Committee on Appropriations. Ngayon mga kababayan, si Tambaloslos, simula ngayon magiging transparent na tayo. Wow, simula lang ngayon. After all na nangurakot kayo for the past 3 years, at ewan na natin mga kababayan kung talaga bang makatotohanan itong sinabi ni Tambaloslos. Once a liar, always a liar. Once a crocodile, always a crocodile. Na naging basehan sa pagpapasa ng General Appropriations Law. Well, ulitin po natin ang proseso ng budget. No? Ang budget po talaga ay nanggagaling. Tapos mga kababayan, damay pala si Grace po, no? And then, mayroong usap-usapan na pinilit lang daw si Grace po, no choice lang daw si Grace po. Bakit ka pumirma? Yang si Grace po mga kababayan, no? Duda din tayo niyan eh. Di ba ang sabi ni Tatay Digong niyan, mahilig din yan sa mga kababayan, inuman, brandy. Hindi daw yan nakakapag-speech mga kababayan kung hindi nakakatoma. Ay nako. Galing sa Presidente, National Expenditure Program. Sinusumiti po yan sa Kongreso para himay-himayin ng Kongreso at kinakailangan mauna maghimay ang Kongreso dahil ang Kongreso ay tahanan ng mga representante ng taong bayan at ang sinusunod nating prinsipyo, walang taxation kung walang representation. Now, ayon sa ating saligang batas, pwedeng baguhin ng Kongreso ang budget proposal ng Ehekutibo pero hindi ito po pwedeng itaas. Pwedeng bawasan mga kababayan pero hindi pwedeng dagdagan. Anong nangyari? Worst in the entire Philippine history mga kababayan ang insertion na nangyari under sa leadership ni Tambaloslos under Marcos administration. At nakasaad din sa ating saligang batas na ang pinakamalaking budget ay dapat ibigay sa Departamento ng Edukasyon. Tapos anong nangyari? Ang pinakamalaking budget nasa DPWH na kung saan doon nakalodge mga kababayan ang flood control. Iba't ibang proyekto na kung saan kumikickback ang mga kongresista. Now, ang nangyari, ang talagang patakaran is pag nasubmit na ang National Expenditure Plan, yan ay didinggin ng iba't ibang mga komite na pinamumunuan ng mga miyembro ng Committee on Appropriations. No? At sang-ayon doon sa mga deliberations sa ginagawa ng mga committee, nagkakaroon sila ng mga pagbabago. Now, pwede sila mag-reallocate ng funds, maglipat ng pondo, no? Bawasan ang isang planong paggastos at palitan. No? Kaya lang, syempre, pag ginawa mo yan, meron kang pagkukunan kasi hindi mo nga po pwedeng itaas yung budget na sinumite ng ating presidente. Reallocation. Now, gaya ng kahit anong batas. Kagaya nung dapat doon sa PhilHealth mga kababayan, saan kaya nila ni-reallocate?
hanggang ngayon hindi masagot mga kababayan. Andun pa sa Korte Suprema, hindi rin inaaksyonan ng Korte Suprema. Ang budget proposal, the National Expenditure Plan, ay dadaan yan sa pagdinig ng mga komite. Pagkatapos, pupunta yan sa plenaryo at pagbubutuhan sa plenaryo. Tapos ng deliberation ng House, pupunta na ang budget sa Senado. Sa Senado, ganun din ang gagawin nila. No? Didinggin nila sa komite. Pagkatapos, magkakaroon ng mga committee report. Didinggin nila sa plenaryo at ipapasa. Now, dahil magkaiba ang bersyon ng Kamara at ng Senado sa budget, magkakaroon sila ng bicameral committee. Magpupulong sila. Diyan nangyayari mga kababayan ang hocus-pocus. Yan ang dapat ipagbawal mga kababayan na closed door ha, bicameral. Kung mag-bicameral kayo, magtipon-tipon kayo doon sa Congress talaga na hall na yung malaki. Pinagsunahan ni Bangag mga kababayan. Let it be televised. Live streaming. Nang sa gayon, hindi mangyayari ang mga hocus-pocus mga kababayan. Dahil sa bicameral committee na iyan mga kababayan na, small committee lamang, ay wala po daw mga kababayan. Walang minutes, walang records kung anong pinag-usapan. Yun lang mga buhaya mga kababayan ang nagde-decide kung anong gagawin sa pera ng bayan. Para plansyahin at maging kapareho ang mga budget na inapruban ng Kamara at ng Senado. Ang nangyari sa Kamara, matapos na masapinal ang budget sa plenaryo at matapos na magkaroon ng bicameral committee at bago magkaroon ng bicameral committee report, nagkaroon ng isang small committee na siyang nagbigay ng pinal na bersyon para sa budget. Ngayon, ang kinakalampag nito, Bitiangco, ano ang nangyari sa small committee? Kasi, unang-una, lahat ng proseso ng budget making sa komite hanggang sa plenaryo ay open to the public. So alam natin kung ano nangyayari, alam natin kung ano mga pinag-uusapan. Ang problema, pagdating doon sa small committee, hindi natin alam kung ano nangyari. At ang The secret committee mga kababayan. Usapan ngayon, saan nanggaling yung bilyong-bilyong mga pera na napunta sa infrastruktura, hindi lang sa lalong-lalo na doon sa flood control projects, no? Sinong nakinabang, sino mga congressman ang nadagdagan ng budget? Ang isa sa mga napakinabang yan mga kababayan, si Zaldico nga, sabi ni Chongko. Billions and billions of pesos napunta sa Ako Bicol, and then doon pa sa pamangkin niya mga kababayan na party list din. Mga party list mga kababayan, dinadaanan ng pondo. Grabe. Dahil alam natin na kapag mas malaki ang budget, lalong-lalo na sa flood control, sabi nga ni Mayor Magalong, 60% dyan ay napupunta sa korupsyon. Kurakutan. So, sino ang nagbago noong pinal na budget na naaprubahan ng plenaryo ng Kaya Kamara? dapat, si Zaldico ipatawag mga kababayan. Ayaw nila. At sinong mga nakinabang sa pagbago dyan? Yan ang hinahanap ni Toby Tiangco kasi nga daw, sabi niya, yung proseso na pagkakaroon ng small committee, dapat yan, clerical error lang ang ginagalaw. Pero nangyari, hindi lang clerical error ang ginalaw, kung hindi talagang nagdipat ng mga pondo. Siyempre, binigyan yung mga malalapit sa kusina, yung mga malalakas ng Malacanang, kasama na dyan siguro mga member ng Quad Committee at saka yung mga namumuno sa Kamara de Representante at kung sino pa yung mga anak ng Diyos sa Kamara de Representante. Now, merong flash disk na pinakita si Toby Tiangco at ang sabi niya, yung ang laman ng flash disk ay 13 billion worth of insertions ni Zaldico. Wow, 13 billion worth of insertion ni Zaldico. Yun pala mga kababayan ang gusto nilang harangin. Di ba nakita nyo? Sabi ni look at this. Look at this. Ni Toby Tiangco mga kababayan. Yun pala ang laman. 13 billion worth of insertion. Anong kulan bilang committee chairperson ng Committee on Appropriations? Pasensya na kayo, nawawala-wala ang signal ko kasi umuulan dito ngayon sa The Hague, no? Alam niyo naman dito sa The Hague, bagamat dapat sanay na sila dito sa hangin, yung internet hindi sanay sa hangin. Pag malakas ang hangin, papatay-patay. Pero tuloy-tuloy po tayo. Hindi naman tayo mawawala. No? So, dyan lang po kayo. Miski mawala, panandalian lang po yan. So, ngayon, ang tanong niya, anong nangyari sa small committee? Ano yung mga pagbabagong ginawa ninyo? At sino mga nakinabang? Pero, ang alam ni Zaldico tuloy, ni Toby Tiangco, ay merong insertion
o mga pagbabago na ipinasok itong si Zaldico na dating committee chairperson ng Committee on Appropriations na 13 billion worth of infrastructure project. Grabe. Of course, ang problema dyan, si Zaldico, yung kanyang kumpanya, SunWest, at yung isa pang kumpanya na Hitone, na pag-aari din ng kanyang kapatid, ay kasama dun sa top 15 na mga contractors na naka-corner ng mga proyekto para sa flood control. Gano'ng kalaking pera yan? 2 trillion sa nakalipas na 15 years. Pero mula na nagsimula ang termino ni PBBM, 1 trillion more or less ang napunta sa flood control project. Mantakin nyo yan. So kung ikaw ay nasa top 15, kaya pala mga kababayan, tiba-tiba itong mga animal na to, no? May mga sariling eroplano na. Hundreds of billions of projects ang nakuha mo. Ngayon, nasasyak tayo sa mga kontrata ni Diskaya. Ang kinakailangan nating malaman, magkano ang kontrata ng SunWest nung panahon na committee. Yan si Diskaya, mga kababayan. Duwende lang yan. Oh. Sa pera, kumpara nito talagang totoong mga higante, mga kababayan, sa kurakutan. Of Appropriations Chairman, si Zaldico. At syempre, ang masakit dyan, Abante, ayaw ni Abante patawag. Nagdeklara siya na mayroon siyang conflict of interest. Dahil bilang chairperson ng Committee on Appropriations, siya nagsulong kung magkano budget, hindi lang para sa flood control, kundi sa mga infrastruktura na ang kanyang mga kumpanya ay napakadaming nakuha. Kasi sa flood control pa lang, presidente na nagsabi, hindi lang isa, kundi 2 kumpanya na pag-aari ni Zaldico ang nakakuha ng karamihan ng mga flood control projects. Now, nakita natin ang kagitingan nitong si Toby Tiangco. Dahil talagang sinasabi niya, hindi, kinakailangan malaman natin kung anong nangyari dyan sa small committee na yan, dahil kung hindi, we cannot move forward sa 2026. Ang sagot ng anong committee chairperson na si Swansing, hindi pa ako chairman dyan kaya chairman ka hindi, dapat merong record of proceedings yan. Ang sinasabi nila, hindi nila mahanap ang record of proceedings. Pero itong dating kongresista naman na si BH, si Bernadette Herrera, ang sabi niya, kabahagi ako ng small committee, meron niyang proceedings. So ilabas ang proceedings ngayon nang malaman natin kung sino talaga ang author ng mga kababalaghan na kung walang aamin, mga kababayan, silang lahat ng mga kongresista diyang pumirma dyan sa small committee, bitayin. Insert ng mga bilyong-bilyong mga pondo, lalong-lalo na sa flood control projects. Pero sino ba si Toby Tiangco muna? Alam niyo, si Toby Tiangco. Sino kaya yan, no? Ano yan sa Bagong Pilipinas yung campaign manager. Dati kung nawala na naman tayo, no? Dahil nga sa ano yan, sa bagyo. Sa bagyo dito sa Dahig. May bagyo. Dati ko nang kakilala yan, at least paano si Tatay Digong baka nabagyo yung time na ini-impeach si Gloria Macapagal Arroyo. Yung mga panahon na yon, hindi ko siya naalala nakakampi namin doon sa pro-impeachment. In fact, kung hindi ako nagkakamali, siya ay anti-impeachment, no? Bagamat karamihan ng mga batang mga mambabatas gaya nila Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, ni Edmond Reyes, yan yung mga mapoporma, magagaling na mga bata na pro-impeachment laban kay GMA dahil nga doon sa Hello Garci tape. Diyan nga naging senador si Alan Peter, di ba? Biglang sumulpot, mga kababayan. Si Cayetano, no? Grabing putak sa media. Pak. Laban kay Gloria. And then tumakbong senador, nanalo. Okay rin naman, ha? Okay rin naman ang mga expose niya, mga kababayan. Pero after nung mga gaya ng iba, lahat ng expose ng mga korupsyon, ang ending, walang nakukulong. Na mga politiko talaga, no? Simulat sa pool, mga kababayan. Ito, malamang sa malamang, ito mga kababayan ngayon, wala rin makukulong na politiko ngayon. Gusto namin may masampulan na. Once and for all. Dapat may masampulan na. Ganun pa man, bagamat ang tingin ko sa kanya ay kontrapartido, nagkikita kami niyang si Toby Tiangco sa gym. Pareho kaming nakatira dati sa San gym? Juan. At pareho gym ka? May pinupuntahan na gym, no? So nagbabatian naman kami. Unang araw pa lang, surrender na, baka. Kami ay kontrapartido. Pero o ganyan din kami, mga kababayan. Sa isip, ang layunan ng iniisip, mga kababayan, sa pag-e-exercise. Nung unang araw, I love it. And then, napagod, sumakit ang katawan. Hindi na umulit. Noong 2016, ganyan kami, okay? Ganyan ka rin sa iyong pag-gym. Sanib puwersa kami ni Toby Tiangco. Pareho kaming sinuportahan ng presidente at pareho kaming tumakbo para sa Kongreso at pareho kaming nanalo. Sino nga
Sino nga ba sinuportahan nito, mga kababayan? And in fairness, Hindi si Tatay Digong hindi ito pro Duterte dati, mga kababayan na. Kalaban nga ito ni Tatay Digong dati. tinulungan naman ako ni Toby Tiangco dyan sa kanyang lugar sa Navotas. Kaya nakakuha ako ng boto dyan sa Navotas at dahilan para maging number 6 yung aking party list ng 2016 elections. So you can say na naging malapit kaming kaalyado ni Toby Tiangco. Sa katunayan, talagang naging malapit kami kasi si Toby Tiangco was behind yung strategy sa 2016 elections. Ako naman nasa legal front at talaga namang madalas ang aming panayan. Naging matalik kaming kaibigan, lalong-lalo na nasabay kami nanungkulan sa 17th Congress hanggang ako'y lumipat sa Malacanang. But we kept in touch. Kasi nga naman, nung ako'y 20... Ang nakakapagtaka, mga kababayan, na kinuha siyang campaign manager ni BBM. And then, etong si Tiangco, somehow, bumibira, mga kababay, sa mga kurakot. Na, coincidentally, ang issue ni BBM, mga kababayan, korupsyon. Diyan tayo nalilito, mga kababayan, na habang itong kakampin niyang pinagkakatiwala ni BBM ang nagpuputak laban sa korupsyon, mga kababayan, si BBM naman pinagbibintangan ng maraming tao na siyang bukal, tuburan, ng kurakutan. Di ba, Marcos, mga kababayan? 2017 nang lumipat ng Malacanang, kaya, nasasabi nila ano ba to? What is this? Kaya hindi natin, mga kababayan, masisisi yung ilan na parang, anong purpose ito si Tiangco? Matagal na namin magkakakilala. Siguro mga, mga almost 10 years na kami magkakakilala in a professional capacity at bagamat hindi kami palaging magkakampi, palagi kami gumagamit na kapareho ng gym. Bakit si Tiangco lang pumayat, okay? Kaya lang siya fit. Ako, hindi tumigil kumain. Kaya tumataba pa rin. Baka unang araw ka lang dun. Now, ang background niya, Surrender. Talaga pong siya ay nag-graduate sa mga magaganda eskwelahan dyan sa Like Xavier what? School at saka sa Xavier. Ateneo de Manila kung saan siya nag-aral ng management. He is 1 year younger than me. He was born in 67, I was born in 66. No? Pero siya talaga ay galing sa pamilyang mayaman. Kaya yan... halata naman, mga kababayan, no? Parang Espanyol. Parang, akala nga natin ito si Tiangco, parang pamilya ng mga Ayala. Yung representante ng Navotas, yung kanilang pamilya ever since engaged sa industriya ng pangingisda. At sa totoo Akala natin pang... lang, bagamat ang kanilang opisina ay narito pa rin sa Navotas, karamihan na bulto ng kanilang activities bilang isang tuna fishing company ay lumipat na sa Papua New Guinea. Kaya nga, nung naging presidente si Tatay Digong, nung kami nakipagkita sa presidente ng Papua New Guinea, nakiusap siya na sumama naman siya doon sa panel ng Pilipinas dahil siyempre, dahil siya ay nangapital sa Papua New Guinea, nais niyang makilala at magkaroon ng mabuting relasyon sa mga taga Papua New Guinea. Ibig sabihin, hindi na niya kinakailangang mangurakot. Dahil ang... Ewan lang natin. Bakit itong alam niyo, mga buhaya, mga kababayan, ang yayaman na. Pero kung ganyan, mga kababayan, katapang, malamang walang walang bagahe din. Dahil kapag magtapang-tapangan ka dyan, mga kababayan, hahanapan ka ng gusot, mga kababayan. Ibabalik sa'yo. Or, talagang mayroong laro dito, mga kababayan. Dahil hindi natin madidinay. Bagoong pa rin na siya, mga kababayan. Campaign manager yan, yung bagoong Pilipinas nga. Kung mayroong script man lang, script lang. Ewan lang din natin tuluyan mo yan, Tiangco. Tapusin mo. Tell it all. Para mag-gain mo ang trust ng mga tao talaga. Completely. Pamilya niya, matagal na, established na ang kanilang hanap buhay sa fishing at ang bulto ng kanilang industriya ngayon ay nasa labas na ng Pilipinas. Kaya sa tingin ko, merong lakas na loob si Toby Tiangco. Kasi bagamat may presensya pa sila sa Pilipinas, hindi naman sila completely na magugulo kasi ang bulto ng kanilang operasyon. Sana nga lang walang mga Trojan horse dyan, mga kababayan. Pati na yung kanilang canning operation sa tuna ay nandoon na sa Papua New Guinea. Now, ang nais mangyari ni Toby Tiangco, iharap sa komite ngayon ang dating Committee of Appropriations Chairman na si Zaldico. Simulan muna natin sino ba si Zaldico. Well, ako po ay may disclosure. Sa aking law office, ang aking filing system is client number and then case number. Ang 001 ko po ay isang Delfin ko.
Yan po ay ang ama ni Zaldico. Ibig sabihin, Kliyente pala niya ang ama. kauna-unahang kliyente ko bilang abogado, ang ama ni Zaldico. Now, si Zaldico ay only 4 years younger than me, bagamat yung mga panahon na ako'y nag-aabogado na sa tatay ni Zaldico, siya ay nasa kolehiyo. Kolehiyo sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Aquinas University, at ang ama naman niya ay nakikita ko dahil palagi siya nagpupunta ng Manila. Alam ko na malaki na ang construction company ni Delfinco at ito nga yung SunWest na ngayon ay pinagpapatuloy ni Zaldi. Dati na pala yung Pero mga, hindi naman kababayan ganun kalaki. ng negosyo. Sa katunayan, yung bahay ni Delfinco kung saan ako nagpupunta at kapag ako'y nagpupunta dyan, pinapamasahe din niya ako, ay doon lamang sa Bliss sa likod ng SM North. So maliit. successful sila kasi Pero matagal na hindi sila ganun kayaman, nasa hindi kagaya ngayon. business, pero hindi naman sila big time. Dahil ang pinitiran nga ng ama ni Zaldico ay sa Bliss, sa SM North. Ngayon, nasa gated community itong si Zaldico. Hindi lang isa ang bahay ni Zaldico. Na nung panahon na naging kliyente ko, itong si Delfinco, minsan ko lang naman nakita itong Minsan. si Zaldico kasi nga nasa kolehiyo Butiki pa siguro yun. Tiniris mo na sana, ano, Roque? pa siya, no, Para nag-aaral. hindi na lumaki. So, ang kontak ko talaga si Delfinco at ang pagkakilala ko sa tatay niya is napaka-humble, napaka-low-key. Tapos ang anak, loko. Bagamat alam ko na established na siya sa construction industry kasi naman nagkaroon ng isang Bicolano na Secretary of Public Works sa panahon ni Marcos Aquino. At yun nga yung Marquez. panahon na nagawa itong Maharlika Highway. No? At dahilan kung bakit napakaganda Maharlika ng fan. infrastruktura dyan sa Bicol. So ibig sabihin, sanay na sa pagiging kontraktor ang ama ni Delfinco na siya namang minana ni Zaldico. Pagdating sa anak, mga kababayan, ang Loki naging loko. Ang construction, lokohan. Now, hindi nagtagal ang aming relasyon ni Delfinco kasi namatay siya. Bagamat Sinong pumatay, Roque? may mga punto na naging na nag-succeed si Zaldico at naging kliyente rin namin siya, hindi tumagal yan. Kasi ang tunay na abogado ng mga ko ay yung partner ko ng taga Bicol. At matapos ang 3 taon, matapos ang law school, yung aking partner na best friend ko rin, nung undergrad pa, naghiwalay kami dahil sa hindi pagkakasunduan. At syempre, dinala ng aking Kaaway. partner ang SunWest. So, bagamat unang-unang Kung ikaw sana yun, baka na-advisean mo sila na umayos. Pero hindi rin sila yayaman. kliyente ko ang SunWest, hindi naman po nagtagal. After mga 3 years, hindi naman 3 years pala, after mga 6 years, kasi naghiwalay kami nung best friend at partner ko na naging congressman din, si Na nakaaway mo. Congressman Rodel Batucabe, pagbalik ko sa London matapos ako mag-aral ng Masters of Law, which is 2006. So after 6 years of law partnership, naghiwalay kami at dinala niya siyempre si Zaldico. Now, nung panahon na umalis siya sa amin, dun talaga naging big time ang negosyo ni Zaldico. Big Ano ang time. aking pagkakaalam? O ito, explosive. Sige! Expose Ang it. aking pagkakaalam, bagamat dati na kasi ang SunWest sa Bicol, halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang Dadaan sa contractor kanya. nila si Zaldico. Grabe, Kaya baya kung kayo pala. nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. At tanong nyo, Baka ibubulgar ni Zaldico. Eto, nagbigay din sa akin. paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senador? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Mayroong mga pork barrel, mga kababayan, ay naayon nga nila, i-acknowledge sa pork barrel. Pero, iniba lang nilang pangalan. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na SOP. kickbacks sa proyekto. Kaya Sige, sabihin nyo na lahat. Madamay na kung sino madamay. Basta lahat. itaga nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Now, kaya naman, ang nagdadala sa kanyang pangalan ngayon, anong humahatak sa pangalan niya ngayon at nagpipilit na dapat tanungin sa small committee, ay kasama niya mismo sa Kamara de Representante na si Toby Tiaco. Si Toby kasi, nabotas ang lugar niyan. Napakaliit. Isa sa pinakamaliit na distrito sa buong Pilipinas.
Nabotas. At bagamat nais niya magkaroon siguro ng maraming flood control projects, hindi Ang puwet. naman na bibigyan niya ng flood Zaldi control ko. project. Kasi, alam mo kasi pag mayaman ka na, I guess, hindi naman garantiya yan laban sa pagiging korupsyon. Eto mayaman nga mga kababayan, delikado pa ito. Dahil ang nanakawin yan, hindi yan makukontento ng pabutil-butil mga kababayan, bulto. Pero secondary na lang yung kikitain mo. Kasi Si Zaldi ko nga mga kababayan, sobrang yaman na yan. talagang super established na ang negosyo ni Toby, hindi lang sa Pilipinas, kundi doon nga sa Papua New Guinea. So sa kanya, importante lang na siya ay nasa posisyon dahil ang main office niya ay nasa Navotas, pero talaga namang unang-una, miski gusto mo magkaroon ng maraming infrastructure project, napakaliit ang teritoryo mo, wala ka namang paglalagyan. Hindi ko sinasabi na super linis si Toby, ha? Ay, hindi ko rin masasabi yan na hindi siya tumanggap ng SOP. Ang masasabi ko lang, Oo. Yan mga kababayan. Ang pinagtataka natin, bakit hindi pa nagre-retaliate ang mga animal? Maangas sila mga kababayan, di ba? Lahat ng babangga sa kanila mga kababayan, talagang kukuyugin nila. Bakit wala man lang silang reaksyon dito kay Toby Tiangco? Hindi normal na reaksyon ng mga congressman mga kababayan. hindi niya kinakailangan yung pagiging congressman para Sige! Kung ano man ang inyong plano ha, sila lang din ang lalamunin yan mga kababayan kung ano man yan. Dahil hindi magtatagumpay ang kasamaan talaga. Siguro isa pa sa dahilan kung bakit ngayon ay naninindigan sa prinsipyo itong si Toby Tiangco ay dahil naging biktima yan ng kidnapping. Dahil nga big time siya, nung panahon na lantaran ng kidnapping, nakidnap yan. Nagbayad ng ransom at pang pamilya. At siguro, dahil sa karansan na yan, eh, sinasabi niya na meron siyang purpose sa mundong ito. At naniniwala ako ngayon sa katapatan ng pagkatao ni Toby Tiangco na nais na nga niyang maalala ng kanyang mga kababayan sa Pilipinas bilang isang politiko na nagmahal. Kung gayon, Tiangco ha, ituloy mo yan. Tapusin mo ang kanyang sinimulan. At nag-expose ng kababalaghan dyan sa mababang kapulungan. At sana, dumating hanggang doon kay BBM. Dating sa 2025 budget. At syempre, meron pa tayong mga kaso na kabinbin sa Korte Suprema, kasama na yung fill in the blanks, no? Sa final na version ng Tinulugan budget na ng Korte na Suprema, naisabatas. At hindi natin alam kung sino nag-fill in the blank. Posible yung small committee, posible ang mga executive officials, pero hanggang ngayon, hindi natin alam. Ang alam lang natin, pinatutuhanan ng mga miyembro ng Kongreso na ang nakita nilang final na version ng budget ay merong fill in the blanks. Fill in the blanks. At itong mga fill in the blanks na ito, karamihan sa Departamento ng Agrikultura para dun sa mga bagay-bagay na ipamimigay sa mga magsasaka. Balik tayo kay Zaldico. Ngayong alam niya na kung bakit hindi yan magigisa sa Kongreso dahil halos lahat ng senador na nagkaroon ng proyekto sa Bicol ay ginagamit Alarm! itong kumpanya ni SunWest bilang kontraktor. Talaga namang ang tinik ngayon kay Zaldi ay si Toby Tiangco na lang. Bakit? Super close naman siya kasi kay Tambaluslos. Hindi naman niya magiging Committee on Appropriations chairperson kung hindi siya super close kay Tambaluslos. Hindi lang yan, no? Sinasabi rin niya na ang kanyang best friend sa Kongreso ay itong si Dong Gonzales, Deputy Speaker. Kontraktor din yan, mga kababayan. At saka itong si marami ding anomalya. JJ Suarez, no? Napakalalaki rin ng mga pondo pagdating sa infrastruktura. Grabe, mga animal. Ngayon, suki ng plunder kay Sakawa, sabi ng nahanapan sila ng record kung anong ginawa nila sa small committee, ano mga dinagdag nilang budget, sino mga distrito ang nakikinabang. Hindi natin makita nasaan si Zaldico. Andun na sa Amerika. Sinabi na hindi naman nakabakasyon ng Kongreso. Health issues daw, wow. In fact, itong mga boneto, buwan ng Agosto, Setyembre hanggang Oktubre, ito yung pinaka-busy na panahon ng Kongreso. Kasi ang kaisa-isahang trabaho talaga ng Kongreso na dapat nilang magampanan ay yung pagpasa ng pangtao ng budget. Nowhere to be seen si Zaldico. Bakit kaya? Meron ba siyang tinatago? Siyempre, ang inaasahan natin dyan, pag siya'y lumitaw at lumabas ko ano yung mga pagbabago na ginawa ng small committee, alam nyo na kung sinong mga congressman ang nakinabang sa mga napakalaking mga insertions. At hindi lang congressman, ha? Pati senatong siguro lalabas kung sino talaga mga nakinabang dyan. Kaya mga kaibigan, dahil nga dito sa kontrobersiyang ito na alam natin na dawit ang mga congressman, ang mangyayari dyan, mabibigyan kayo sa katahimikan pagdating sa mga papel na ginampanan ng mga politiko dahil alam natin maraming tatamaan sa kanila. Wala no, kung talagang
totohanin ito mga kababayan na ano, paglaban sa corruption, lahat sila kulong. Sana nga noon mga kababayan noon, nung nagsona, andun sila lahat, di ba? Pinadlak na lang mga kababayan. Ginawan ng dambuhalang prison, mega prison ni Pacquiao. Oh, tapos ang problema ng Pilipinas, kasama si BBM doon man, dapat pinadlak na lang, no? Parang may magic mga kababayan, ganyan. Hindi sila makalabas lahat. Tapos maghalal tayo ng bago mga kababayan. Kaya ako, Hindi pala maghalal ng bago. I-revise natin ang konstitusyon totally. Gayahin natin ang Singapore. Bitay mga kababayan. Mga ang buhaya. inaasahan masyado. Kasi bagamat lumalabas kung sino yung mga big-time contractors at kung ganong kaluhong kanilang pamumuhay, pati na yung pamumuhay ng kanilang mga anak na tinatawag nating nepo, hindi magsasalita yung mga yan. Dahil pag nagsalita sila, masisira yung buong sistema ng SOP. Mababago ang anyo ng politika. Kaya Dapat nga ang lang. sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihan para baguhan itong lahat, nasa inyong mga kamay. Si Sara na lang talaga mga kababayan ng ating pag-asa. Sana pag-upo ni Sara, malaking problema yan mga kababayan talaga. Kaya kayo ni Sara? One versus everyone. Diyan sa kung gobyerno mga kababayan. Malaki mga kababayan ang magiging role ni Sara sa pagbago niyan. Dahil sa tingin ko, gaya ng napapanood natin sa Senado at sa Kamara, walang pangalan ng politiko ang lumilitaw. Wala nga. Meron lang isa. At yun pa'y kalaban noong Leandro Leviste sa Batangas. Yung buhain. Pero, ang katotohanan yan, maliit yan compared doon sa mga ibang mga congressman 3 na million bilyon-bilyon ang nakuha sa kanilang mga distrito. At ang lalabas dyan talaga, hindi lang sila nakikipagsabuatan sa mga kontratista, karaniwan, sila mismo kontratista na rin. So ngayon, may dalawang kongresista na pinag-uusapan. Toby Tiangco, hinahangaan sa katapangan dahil bago natin makalimutan, kamag-anak din po yan ng Romualdez, ha? Kamag-anak pala ni Tambaluslos mga kababayan. So ano yan? Away na yan ng kamag-anak? Campaign manager ng alyansa. And yet, siya ngayon ang pilit na linalabas kung anong sikreto na nangyari ng small committee at dapat nating suportahan yan. Dahil tama siya. Kung hindi natin maitutuwid ang kababalaghan ng 2025 budget, hindi tayo makakapagpasa ng matinong budget sa 2026. Sabi ni BBM, ganun pa rin. Meron pa rin insertion sa 2026. Wala. Hanggang andyan si Tambalustos mga kababayan. Talagang agnag na to. At syempre, the missing Congressman Zaldico ang pinaghihinalaan na bilang chairman ng Committee on Appropriations, siya ang nasa likod nitong mga pagbabago na ginawa ng small committee. Siyang nakakaalam kung sino nakinabang, pero ang Tapos, approved by the speaker. Do not forget mga kababayan, approved by the sabi ni speaker. Toby Tiangco, merong siyang pruweba na 13 billion worth of projects. Wow. Ang nag-insert si Zaldico. Ang nais kong malaman, ilan sa 13 billion worth of projects na ito ay napunta sa SunWest Billion, at ha? yung isa pang kumpanya ng pag-aari ng kanyang kapatid. Grabe. Kaya pala, yan ang laman ng USB na kanilang binabara mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.